Ito minaksimized ng Team Liquid ang Lord nila sa laban nila sa SRG. 13 minutes and 27 seconds kumukuha na ng Lord ang Team Liquid kasi nga wala si Cram. Pero nung matatapos na nila yung Lord ng 13 minutes and 34 seconds, hindi nila muna tinuloy. Inantay muna nila lumabas yung 13 minutes and 41 seconds na minion. Bakit? Para hindi agad mag-respawn yung minion. Lalabas pa yung Lord ng 14 minutes and 11 seconds. Ibig sabihin nun, maaayos pa nila yung flow sa bottom at sa top lane. Kasi nga, medyo nasa gitna yung minion. Hindi agad nila mapupuntahan kung kukunin agad yung Lord. Pangalawa, cooldown pa yung spell ni Sanford at ni JP. Hinaantay-antay muna nila para ma-maximize nila pag nagkaroon ng team fight. Pangatlo, umabot pa yung Athena ni Sanford at Malefic Gun ni Carl TC. Another advantage na naman yon sa darating na team fight. Ito naman ang mga naging epekto sa SRG. Una, hindi agad na depth ni Sekais yung minion sa top lane. Dahilan yon para hindi siya makatulong sa ibang lane. Pangalawa, napilitan si Innocent i-depth yung bot lane. Dahil nga napagsabay-sabay ng Team Liquid yung minion. Ang nangyari, hindi nakapag-focus sa Lord yung SRG. Hindi lang yun nung na-mega na ng Team Liquid, nagkawatak-watak na dito yung SRG. Napitas si Sekais at dahilan yon para ma-push ulit ng Team Liquid yung bottom. Ang lupit guys, kasi yung isang Lord ngayon, hindi na siya nakaka-mega ng madaming lanes. Bonus na lang yung isang lane. Ang ginawa ng Liquid, dahil na-control nila, dalawa yung na-mega nila sa isang Lord. At yun lang, kaya kayo, kung alam nyong sure nyo nang makukuha yung Lord, i-consider nyo yung mga bagay na to. Ready na ba yung spell nyo pag lumabas yung Lord? Pangalawa, okay ba yung wave management nyo? Mapagsasabay-sabay nyo yung minion. Baka may inaantay kayong item na magamit nyo at ma-maximize nyo pag dumating na yung Lord. At yun lang, sana may natutunan kayo. Sana makatulong.